Welcome to Maestro Mo YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Thank you! Magandang araw! Kumusta? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang asignatura natin ngayon ay Mother Tongue para sa ikalawang baitang, Quarter 2, Week 6. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na nakapagbubuod ng kwento. Nahihinuha ang damdamin at katangian ng tauhan sa kwentong napakinggan o nabasa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paboritong kwento. Ang kwento ay maaari nating kapupulutan ng aral. Ano ang kwento? Ang kwento ay maaaring mahaba o maiksi. Ito ay pagsasalaysay ng mga pangyayari. Maaaring pasulat o pasalita na binubuo ng mga talata. Ang kwento ay may mga elemento. Alamin natin ang sangkap o elemento ng kwento. Meron tayong tauhan. Ang tauhan ay tumutukoy sa gumaganap sa kwento. Iba-iba ang mga katangian ng mga tauhan sa isang kwento. Natutukoy natin ang mga katangiang ito batay sa kanilang mga kilos o mga salita sa kwento. Tagpuan. Ito ay ang pinangyarihan ng kwento. Tumutukoy ito sa oras at lugar kung saan nangyari ang kwento. Pangyayari. Ito ay mga kaganapan sa kwento. Sa araling ito, matututunan mo kung paano ang pagbubuod ng kwento. Ang pagbubuod ng kwento ay pagsasaad ng pangunahing ideya at pinakamahalagang detalye ng kwento sa pinaikling paraan. Gamit ang elemento o sangkap ng kwento, maaari nating paikliin ang isang kwento. Narito ang mga paraan ng pagbubuod ng kwento. Sa pagbubuod ng kwento, dapat masagot ang mga sumusunod na tanong. Saan at kailan nangyari ang kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang mga problema o suliranin na kinaharap ng tauhan? Paano nila nagawa ng paraan ang problema? Ano ang katapusan ng kwento? Sa pagbubuod ng kwento ay maaari tayong gumamit ng story map o graphic organizer katulad nito. Ngayon ay may babasahin tayong kwento na may pamagat na si Eli, ang batang pasaway. Pero bago muna ang lahat, magkaroon muna tayo ng paghahawan ng balakid. Ano ang ibig sabihin ng salitang mask? Mask, ito ay ginagamit upang takpan ang ating ilong at bibig upang hindi mahawa o manghawa ng sakit. Multa. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay bayad sa pagkakasala. Ring walang narinig. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hindi nakikinig o parang walang narinig. Hindi iniisip ang sinasabi ng kausap. Alam kong handa ka na. Simulan na natin. Makinig. Si Eli, ang batang pasaway. Sa isang barangay, may nakatirang isang batang pasaway na nagngangalang Eli. Siya ay 7 taong gulang at nasa ikalawang baitang. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang nanay na huwag lumabas ng bahay. Anak, huwag kang lalabas ng bahay dahil may kumakalat na sakit na nakamamatay. Maaari kang kunin ng mga tanod ng ating barangay. Magsuot ng mask upang maiwasan ang pagkahawa sa sakit na ito.
dapat mo ring tandaan ang palagiang paghuhugas ng kamay. Sa tuwing ganito ang sinasabi ng kanyang nanay, waring walang narinig si Eli. Isang araw, habang naglalaba ang kanyang nanay, mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Eli. Sa wakas, makapaglalaro na rin ako kasama ang aking mga kaibigan. Sigaw ni Eli. Masaya si Eli na naglalaro ng tumbang preso, luksong baka at iba pa. Dahil sa labis niyang pagkasabik, lumabas ng bahay, nakalimutan ni Eli na magsuot ng mask. Habang siya ay nakatalikod at naglalaro, may isang babaeng kumalabit sa balikat ni Eli. Siya ay si Aling Biday, ang tanod ng kanilang barangay. Ikaw talaga, Eli, batang ubod ng pasaway. Halika at isasama kita sa barangay. Ipatatawag ko rin ang iyong nanay. Lubos ang pag-aalala ng kanyang nanay nang makarating sa kanya ang balita. Sa loob ng barangay, pinagsabihan ni Kapitan Dante ang mga batang pasaway kasama si Eli. Lagi naming sinasabi sa inyo na bawal lumabas ang mga batang katulad nyo. Maaari kayong makasagap ng sakit sa tuwing kayo ay lalabas at makikipaglaro sa iba pang bata. Ito ay paunang parusa sa inyo. Kapag inulit nyo pa ang paglabas ng inyong bahay, maaari na kayong magbayad ng multa. Pagkatapos sila kausapin ni Kapitan Dante, ay agad na silang umuwi. Nang makarating na sila ng bahay, agad na niyakap ni Eli ang kanyang nanay. Nanay, patawarin mo po ako at hindi ako nakinig sa mga payo mo. Sobra po akong natakot nang kunin ako ng tanod upang dalhin sa barangay. Hindi na po mauulit iyon, nanay. Simula noon ay hindi na muling nagpasaway si Eli. Alam kong nagustuhan mo ang kwento at may natutuhan kang aral dito. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sino ang batang pasaway? Tama kung ang sagot mo ay letter C. Si Eli. Ano ang laging sinasabi kay Eli ng kanyang nanay? Kung ang sagot mo ay letter B, tama. Huwag lalabas ng kanilang bahay. Bakit ayaw ng nanay na lumabas si Eli ng kanilang bahay? Kung ang sagot mo ay letter C, tama. Dahil may kumakalat na sakit na nakamamatay. Ano ang nangyari kay Eli habang naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan? Tama. Letter D. Kinalabit at kinausap siya ng isang tanod at dinala sa barangay. Paano kung ikaw ay pinagsabihan din ng iyong nanay? Ganon din ba ang gagawin mo tulad kay Eli? Kung ang sagot mo ay letter C, tama. Hindi po. Dahil dapat po tayong makinig sa payo ng ating magulang lalo na ngayong may kumakalat na sakit. Para sa unang gawain, gamit ang story map, ibuod ang kwentong si Eli ang batang pasaway. Isulat ang pamagat ng kwento, mga tauhan, tagpuan, at ang mahahalagang pangyayari. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang paghihinuha sa damdamin ng kwento. Sa mga susunod na gawain sa ating aralin ay matututuhan mo ang paghihinuha sa damdamin ng kwento. Ang bawat tauhan sa mga kwentong ating binabasa ay may iba't ibang damdaming ipinahahayag sa mga mambabasa.
Ito ay naaayon sa sitwasyon sa kwento. Ngayon, ay babasahin natin ang isang kwento na may pamagat na Ang Sirang Manika. Magkaroon muna tayo ng paghahawa ng balakid. Ano ang ibig sabihin ng mangiyak-ngiyak? Ang ibig sabihin nito ay malapit ng umiyak. Halimbawa ng pangungusap. Mangiyak-ngiyak ang bata nang hindi niya makita ang kanyang nanay. Alam kong handa ka na, simulan na natin. Pakinggan. Ang Sirang Manika. Mangiyak-ngiyak si Ana habang pinagmamasdan ang laruang manika. Ito ay hindi sinasadyang nasira ng kanyang bunsong kapatid na si Nena. Ito pa naman ang paborito niya sa lahat ng kanyang mga laruan. Dahil ito'y bigay sa kanya ng kanyang mama. Nais niyang mainis sa bunso niyang kapatid, ngunit alam niyang hindi naman ito sinasadya. Si Nena ay 2 taong gulang pa lamang at hindi pa nito alam ang kanyang ginagawa. Tuluyan na siyang maiiyak nang biglang nagsalita si Nena. "Sorry," ang pautal nitong sabi. Niyakap na lamang ni Ana ang kanyang kapatid at sinabi niyang, "Ayos lang, Nena. Sa susunod, sasamahan na kita sa paglalaro mo." Natuwa ang mama ni Ana na kanina pa pala sila pinanonood. Kaya, inilabas nito ang 2 kahon ng manika para sa 2 mababait at nagmamahalang mga anak. Alam kong nagustuhan mo ang kwento. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sino ang 2 magkapatid sa kwento? Kung ang sagot mo ay letter C, tama. Si Ana at Nena. Ano ang nangyari sa manika ni Ana? Kung ang sagot mo ay letter B, mahusay. Nasira ni Nena. Ano ang nararamdaman ni Ana habang pinagmamasdan ang sirang manika? Tama. Kung ang sagot mo ay letter C, mangiyak-ngiyak si Ana. Paano napagaan ni Nena ang nararamdaman ni Ana? Mahusay. Kung ang sagot mo ay letter B, humingi ng tawad si Nena sa kanyang ate. Kung ikaw si Ana, maiintindihan mo rin ba si Nena? Bakit? Tama kung ang sagot mo ay letter A. Opo, dahil magkapatid kami at mahal ko siya. Para sa pangalawang gawain, tukuyin ang damdamin na ipinababatid ng bawat pangungusap. Isulat kung ito ay nagsasaad ng masaya, malungkot, nagagalit, natatakot. Ikatlong gawain, basahin ang bawat pangungusap. Piliin sa loob ng puso ang angkop na salita o katangian ng tauhan na inilalarawan. Basahin ang mga dapat tandaan.
Pag-alam sa natutuhan. Gamit ang iyong sariling natutuhan, gumawa ng maikling kwento tungkol sa masayang pamamasyal kasama ang iyong pamilya. Pangwakas na pagsusulit. Piliin ang letra ng tamang sagot. Pagninilay. Humingi ng tulong sa nakatatanda sa iyong bahay. Humanap ng isang maikling kwento na iyong nabasa, napanood o napakinggan. Isulat ang detalyeng hinihingi sa bawat kahon. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli!